night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be It's just one Diet Coke and then some water's all around. Kaya ang glass of ice. Oh yeah, for the Coke over there. Hindi mga teenager yun ang sa kabila. Ha? Mainit na yan. Gawa yung sabaw. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Wednesday and happy 4 years anniversary ko dito sa Amerika. Nandito kami sa Disney Downtown. Nag-dinner kami sa Din Tai Fung. Yan, Chinese food ba to? Ayan. So, kasama ko si Mama at si Sweetie. Pero kanina nag-church kami, nag-novena kami, nagpasalamat kami. And I'm so very happy and grateful for 4 years ko dito sa Amerika. Talaga namang maraming ups and downs, marami akong natutunan. Mas nag-mature ako, mas nalaman ko talaga yung halaga ng buhay, pamilya, at ang mga bawat pinaghihirapan talaga. And kahit marami tayong mga pagsubok, sabi nga huwag tayong bibitaw dahil ito ay pangsamantala lang. We have to pray and learn and we have to be strong. And yun lang. Ang wish ko lang is good health para sa aming pamilya, sa aming mga small business, sa aking mga suki. Maraming salamat sa aking mga family and good friends. Sa aking asawa especially, na sobrang bait, na nandyan lagi para sa akin. One of my good best friend talaga yung husband ko, yung si Sweetie. Thank you so much and I love you. Basta kapit kamay lang tayo, ipagdasal lang natin na talagang matupad yung mga simpleng pangarap natin till in the future. Sa aming anak, maraming salamat na kahit malayo siya ay very good siya. And see you soon anak. Sa mom and dad ko, maraming salamat sa mga prayers and support. Also, my mother-in-law, si Mama Panchik. Maraming salamat, Mama, and I love you. Thank you talaga sa lahat. Sa aking sister-in-law and brother-in-law, ayan, mga mahal na mahal ko yung mga yan sa aking mga pamangkin. And some of my best friends talaga. Yun lang. Very simple lang yung celebrations namin because we're going vacation tomorrow nang start, the long holiday dito sa Amerika.
So guys, abangan nyo yung aking mga vlogs sa aming pamamasyal for long weekend. And for sure, isasama ko kayo dyan dahil nandito yung bunsong kapatid ni Sweetie and first time namin silang makakasamang mamasyal dito sa Amerika. So guys, thank you so much talaga. Talagang I'm so lucky. Wala na akong masabi kahit may mga pagsubok talaga namang umaapaw pa rin yung blessing. Kaya I'm so thankful and grateful. So guys, samahan nyo ako before ending my vlog. I think pupunta pa kami ng Walmart bago kami umuwi. And yun lang masasabi ko sa very simple 4 years ko dito sa Amerika. Konting tiis, dahil lahat ang pinaghihirapan natin and through prayers, may mga blessing tayong marireceive dyan. More patient din talaga at tiwala lang. And for sure, kung hindi naman lahat natutupad, may mga reason yon. So kailangan mo lang habaan ng pasensya. Amali ka na po. Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Thursday. Hindi na ako nakapag-end ng vlog kahapon. It's my 4 years anniversary dito po sa Amerika or dito po sa California. Thank you so much, Papa God, for almost 4 years. Nakatagal tayo sa journey paglalakbay natin dito po sa buhay sa Amerika. Ayan. So, hindi ko na kayo naisama kanina. Parang nilipad ko kayo. Tinatamad ako maglagay ng stand. Ayan. So, maagap kami kanina kasi pumunta kami sa may bandang LA dun sa bahay ng brother-in-law ko dahil dumating na yung bunsong kapatid ni Sweetie galing sa Canada. Nagbakasyon sila ng 5 days. So, ngayon, nandito sila sa LA. Nandun sila sa kabilang bahay. And kanina nag-lunch kami. Then may konti akong pasilip. Nagpunta kami ng TJ Maxx, konting shopping. And after that, nagplano kami kasi tomorrow ay long weekend po dito sa Amerika. So it's holiday. So naisip namin ng buong pamilya na magbakasyon for 3 days. At first namin pupuntahan po ay sa Las Vegas. Ayan. So I think this is my second time na pupunta sa Las Vegas kasi last year pumunta rin ako ng Las Vegas pero that time is winter, medyo malamig nun. But ngayon, kahit medyo malamig pa, mainit po ng umaga hanggang hapon. Pero syempre, alerto pa rin tayo sa weather. Ayan. So dahil nga naka-t-shirt tayo ngayon, dahil mainit. Pero peke nga po ang init dito dahil pagdating ng 5, 6 at medyo malamig na hanggang gabi. Kahapon nga, then nag-celebrate kami ng 4 years anniversary ko dito sa Amerika. Tapos, alam nyo naman na every month nagse-celebrate kami mag-asawa or kami pa ba talaga nagse-celebrate ng monthsary talaga every month. So, nag-celebrate din kami kahapon and first namin ginawa kahapon is pumunta kami sa Christ Cathedral. Nagnobina kami, nagrosary kami, and nagtiri kami ng mga kandila for wishes, alam mo, confessions kung ano mga nangyari. And I'm so great and blessed kasi talagang gustong-gusto ko yung mga ganon. And naging routine ko na yan dito sa Amerika na tuwing anniversary ko kahit may trabaho ako or pagkalabas ng trabaho, talagang yun na yung simbahan na panata ko kahit birthday ko. Doon ako pumupunta, doon ako nagmamas, doon ako nagdunubina, doon ako nagtitirik ng kandila, doon ako nagko-confess, doon ako nagwi-wish at nagpapasalamat sa lahat ng blessings na meron ako. And very simple lang naman yung wish ko. Ano man yung mga nagiging pagsubok, part of it, tao lang din tayo, hindi tayo perfect, nagkakamali tayo. But sabi nga, always forgiveness. And alam mo yun, talagang naitatama ang pwede. And isa pa yun yung good health with my family, lalo na sa aming pamilya, sa aming mga magulang, sa aming anak, sa aming mag-asawa, syempre sa side ni Sweetie, sa side ko,
ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan, ang aking mga suki, at saka syempre, yung mga taong nagmamahal at nagmamalasakit pa rin sa amin ay talagang kasama namin sila sa prayers ko talaga and mga wishes ko. Hindi lang naman palaging kailangan mag-wishes tayo sa mga gusto natin. Syempre, nandun pa rin yung forgiveness sa mga pagkakamali natin. At nandun pa rin yung mga thankful sa mga blessings na ibinibigay sa atin. Maliit man ito malaki. Kasi this time talagang natutunan ko ito sa Amerika na kung anong meron ka, kailangan mong maging masaya, maging kontento, at i-enjoy yung buhay. Kasi hindi ganun kasimple at kagaan ng buhay. Maraming pagsubok ang pwedeng pagdaanan, pero sabi nga, good communication sa partner mo, sa pamilya mo, mga nasa paligid mo, nakatitiwala talaga, ay talagang magiging maayos at magahan yung takbo ng buhay mo. Kasi, syempre isa pa yung wala kang masyadong expectation sa buhay mo. Lalo na pinaplano mo lang ng maayos yung buhay mo, simple, malusog, tahimik. Syempre hindi maiwasan yung mga negative dyan, pagsubok. Syempre habang nabubuhay ka, talagang maraming pagsubok. At dun sa pagsubok na yun, dun ka matututo na maging mabuting tao. Pero sabi ko nga sa inyo, walang perfect na tao. Lahat nagkakamali, lahat nagko-comment. Pero through prayers and everything, lahat yan ay naaayos talaga. And kung gusto mo talaga ng simple at tahimik na buhay, focus ka lang. Dapat alam mo talaga kung saan mo lahat ilulugar para lesser yung stress and problema. And kung may mga problema na napag-uusapan niya ng maayos, nauupuan niya ng maayos, and alam mo yon, everything will be fine. And sa 4 years ko po ito sa Amerika, madaming ups and down, napagtibay ako ng panahon, and syempre, ibang culture dito, ibang pakikisama, pero sabi ko nga sa inyo, humuhugot lang ako with the prayers and good support ng aking asawa, ng aking mommy at daddy, through prayers nila sa aming anak na talagang todo naging inspiration namin kahit nakaka-homesick at ang hirap ng layo-layo, pero good to hear naman na maayos ang takbo ng aming pamilya. Very simple and smooth talaga. And pagdating naman sa aming anak, wala kaming problema kasi we have good communication. Hindi man talaga laging perfect, syempre. But nandun yung good communication na update araw-araw, anong buhay-buhay, and hindi naman kami nabibigo sa kanya kasi very honest and very open naman siya sa amin. Ganun din sa pag-aaral niya, hindi niya kami binibigo. Kaya talagang parang for me, wala naman ako nagiging stress doon. Very smooth ang lahat din talaga. Siguro, talagang guidance din ng mommy at daddy ko. Kaya I'm so blessed and grateful kasi napalaki namin ng maayos yung anak namin kahit malayo talaga kami. So, ganun din sila mommy at daddy. Happy ako. Kahit may mga pagsubo, but I'm so very happy and grateful dahil very healthy sila. Sabi ko nga ay ngayong pagtanda nila, wag na ma-stress, wag na mag-isip kasi i-enjoy na lang nila yung mga natitirang buhay na lang talaga nila. At kung may mga pagsubok, kaya may mapag-uusapan at magiging maayos din ang lahat, diba? So, yun lang naman. Kami naman mag-asawa ay very simple din talaga. Talaga naman kami ay, kung may mga pangarap, hindi kami nagmamadali. Pinagdadasal namin yan step by step. And happy kami at kontento kami sa meron kami. And na-enjoy namin talaga yung company namin. So, yun lang. Sa mga best of friends ko, nagpapasalamat ako. Talagang nandyan yung mga true friends ko na nagbibigay ng advice. Kapag may pagkakamali, tinutuwid ka. And happy life din talaga. Sa mga business naming maliliit, sa mga trabaho namin, very kontento kami. And focus din kami na mapaghandaan yung future. Hindi man ganun grabe, pero alam namin na dapat pinaghahandaan yung future. Kasi importante na hindi na tayo bumabata, tumatanda na rin tayo. So, kailangan talagang be wise tayo sa lahat, diba? Hindi naman natin kailangang ikumpara ang buhay natin sa iba, makipaghabulan sa iba. Kung hindi, alam natin yung patutunguhan natin, focus natin pagdating sa time na mag-retire na tayo, alam natin magiging stable tayo, maayos yung buhay natin, and then kahit di tayo umasa sa mga anak natin, hindi porket sila pinag-aaral at ginagastusan natin, ay nakadependent tayo sa kanila. Hindi ganon. So, medyo may light din tayong focus sa mga future natin, diba? And ano pa ba? Yun lang naman ang magiging
Very happy ko ngayong 4 years ko dito sa Amerika. Wala naman akong ibang expectation dahil very simple lang naman ang buhay ko dito. Tahimik, trabaho, negosyo, pamilya, ilang mga kaibigan. So sobrang bilis ng oras at panahon sa Amerika. I think wala na rin akong time para kung ano-ano pang mga bagay. Kaya nagdadasal ako na sana tuloy-tuloy ang aming maayos na pamumuhay, tahimik. And then, alam mo yun, good health din talaga para sa lahat, para sa buong mundo na magkaisa, magmahalan. And alam mo yun, lahat naman ay pwede mapag-usapan at naging maayos ang lahat, diba? Very happy lang din tayo. And syempre, happy rin ako kasi yung start namin business sa mall ay utay-utay na at kumikita na rin tayo. May bumibili na rin, may nakakakilala na. Kaya we're so very happy talaga. Yun lang naman. At saka syempre yung mga achievement na utay-utay nakakatulong ako sa magulang ko, sa mga pinagagawa namin. I'm so blessed kasi syempre importante yan na kapag may extra tayo, walang masamang mag-share para sa ikasasaya ng lahat, diba? So, yun lang talaga. And syempre yung best achievement mo is makatulong ka, mapaghandaan mo yung future mo kahit papano. And syempre mabigyan mo na magandang kinabukasan ng pamilya mo, lalo na yung anak namin nasa Pilipinas. Yun lang yung mga dreams talaga namin. And by the way, isingit na rin na po natin ang pag-haul. Pero alam ko may nagtanong sa akin ng 4 questions. Patayin na natin to kasi masyadong mainit na. 4 question dahil 4 years ko nga daw, may 4 silang questions sa akin. What of my friends? Pero, happy ako kasi may mga surprise gift pa rin ang aking asawa at ang aking anak na pinag-effortan talaga nila. Unang gift nila sa akin for 4 years. Alam mo naman, mahilig talaga ako sa bag. So, naisip din na Ate Tambe at ni Sweetie na ito ang ibigay sa akin. Kasi yung ganito kong cream ay binigay ko kay Mami or iniwan ko sa Pilipinas. So, nung nakakita si Sweetie, naisip daw niya akong bilhan. Ayan. So, natututo na rin siya kung anong gusto ko. Thank you. Kasi nga, sometimes maganda rin yung malaki kapag may pupuntahan ka, may trabaho ka, may mga travel kayo. Very secure yung mga ganitong bag. And today is uso talaga siya. So, this one. The second naman na gift na Sweetie sa akin ay perfume. Kasi nga sabi ko sa inyo, 2 lang yung perfume na ginagamit ko. Pero ito kasi, very madalang kong ginagamit. Kasi palagi talaga akong yung isa kong perfume. Pero this one is DKNY. Ayan. So, ito, nag-start ako nito nung nagkatrabaho ko sa bangko kasi nga nakakaya nung sinusitis ko. So, for me, okay to. Pero most of the time talaga, Perry Ellis yung gamit ko talaga. Yung kulay white. Ayan. So, thank you so much, Sweetie. And pag may mga lakad lang, pupuntahan lang yung Bath and Body or Victoria's Secret. Lalo na kapag summer, para fresh lang din yung pakiramdam. Kasi yung ito medyo matapang pa rin ng konti at saka yung aking isang pabango talagang medyo Perry Ellis matapang yun the whole day hanggang gabi, talagang mabango ka pa talaga. Next naman na regalo sa akin din ni Sweetie. Punong-puno ng regalo. Eto, this is my second Invicta na watch. This is a summer watch siya. Ayan, na may gold. Kasi nga, most of my accessories or alahas na kinokollect or ini-invest ko talaga, kahit maliliit lang siya, puros gold. Pero may mga silver din ako or white gold siya. Ayan. So, this is my second time. Ito yung first na binili niya sa akin, nakigaya ako kay Kim Chu. Na medyo mas malaki yata yung kay Kim Chu. Pero sa akin kasi medyo tama lang. Kasi nga, maliit lang naman yung braso ko. And enjoy na enjoy ako dito. So, I think may gusto pa akong pag-ipunan na parang pure gold siya na may black. Hopefully, nakakita na ako. Pero medyo expensive siya. Saka na lang. Ayan. So, it's nice. It's rubberized siya. Ayan. So, pwede itong pang work or panlabas or something. Gamitin ko siya bukas. Pag ta-travel namin, para sa ganon, press ko lang siya pag nakasuot. Tapos, pakita ko na rin yung mga binili kong haul na lately. Nakita ko to, ang ganda nito. Nagandahan ako dito sa dress na to dahil summer. I don't know kung kailan ko siya susuotin. Ayan siya. Ganda niya sa likodan. Yan, sabayan natin yung pag-haul. Nag-shopping na naman ang lola mo. Ayan. Yan. So, kasi pumunta kami ni Mama sa Target. Namili siya ng mga ilang makeup. Tapos may rin akong bibili na cute na makeup para sa sister-in-law ko. So, nag-iipon na ako ng ibibigay sa kanilang pasalubong. So, ang cute nito. Hanggang tuhod ko to. Next, binilhan ko si Ate Tambe na t-shirt. Ayan.
So, cute siya. Kasi nga pag Sunday, na-attend siya ng mass. Ito naman kay mommy. So, ito ay large siya. Yan. So, summer naman sa Pinas. Kasi nga, magka-cargo ako. Tuwing nagpapa-cargo ako ng mga pasabay business ko, lagi silang may gift. Si daddy, si mommy, si ate Hazel, ayan. Para ganahan silang mag-deliver at mag-set up pa rin dyan ng business namin sa Pilipinas. Dahil still open pa po ang mini business namin dyan sa Pilipinas. Ang Dance Pink Closet, ayan, na mini shop. And dumaan din kami nung isang araw dun sa Polo. Ay, ito pa pala binili ko sa Target. Alam nyo sa mga pambata, kasyang-kasya ako din mga age of 11, 14, yan. So, nakakakita ako dito dahil summer. Sabi ko nga sa inyo, ang dalang kong bumili ng mga t-shirts kasi nga yung iba, nagiging pambahay ko lang or sometimes pinalalabas ko lang kasi nga ayoko nang masyadong madamit. Yung iba ay talagang tinodonate ko or binibenta ko or inuwi ko na lang talaga sa Pilipinas. Kasi nga, basta mas marami ako ng panglamig dahil malamig nga dito. So, dahil summer naman, I got this t-shirt. Ayan. So, pwede itong pang part-time, pampasok, whatsoever. And, ipakita ko muna sa inyo yung mga pasalubong sa akin ni na mami, ni na mama, ayan, ni Achi. Eto, pasalubong to sa akin ni mami. Dalawa to, may white at saka itong blue. Tamang-tama ngayong summer. So, pwede ko siyang i-mix and match sa paglabas or pag-work. Pwede to at naka-rubber siya. So, maganda siya. Ayan. Ayan. Thank you so much, mo. And ito pa, bili nga rin to sa Bangkok. Kasi nga si mami ay nagtitinda ng mga blouses galing sa Bangkok. So, binilhan niya ako. It's favorite color, shocking color. Ayan. Medyo maganda rin to. So, pwede itong pang simba, pang trabaho. Kasi medyo makapal siya. So, aabot ito ng winter. Ayan. Ito din, ang cute niya. Malalim lang siya. Ayan. So, ang cute. Diba? Parang Korean style siya. Next naman is, ito yung gift ni Ashi sa akin. Ang cute niya. Pa-birthday sa akin na aking pamangkin. It's so cute. Kasi nga, nangongolekta ako ng crying baby. So, idadagdag ko siya, guys. So cutie. Next naman, nagpunta kami sa mall, sa Cerritos Mall, kasi namili ako ng mga Victoria's Secret kung mga paninda, mga order sa akin. Kulang pa nga kaya. For sure, pagkatapos ng bakasyon, ay talagang isisingit namin. Mapuno siya kasi I think first week of June, aalis na yung cargo box na namin, diba? Isipin mo, cargo box na tayo. So, eto, polo. Ito is for me. Ayan, so cute. Ayan. Napapaibig na rin ako sa polo. Simula na nangolekta ako nung namili ako sa Lacoste. Last Thanksgiving, nakabili tayo ng discount. I think, hindi ko alam kung titingin pa kami sa Monday dahil mag-outlet mall din kami. So, iba-budget natin yan. Papadami na naman ang mga damit natin. And I think this one is for mommy. Large to. Ayan. Kasi si mami medyo slim na payat na siya. So, pwede to. This is my second time na re-regaluhan sila ng polo. Si Tambi, ito talaga collection niya. I don't know, sabi ko mamili na lang silang dalawa dahil pareho tong large at kasya sa kanila. Next naman, dahil nga po syempre, nag-iisip na tayo na talagang pag nag-part-time na tayo sa labas, outside work, we need more pants kasi hindi talaga ako nagulit ng pantalon. Talagang gusto ko ay pag napasok sa work ay talagang palit everyday para presko ang pakiramdam, di ba? So I got the pants, this one. Cute niya. Ayan. Alam mo talaga, I'm so luckily. Ay, meron pa ako isang pants at jumper na binili sa Target pero nakalagay na siya sa maleta. But I think ipapakita ko siya sa inyo. Dadalhin ko siya sa Las Vegas tomorrow para sa aming bakasyon kasi nga medyo mainit na siya, pero ayoko mag-shorts at mas maganda talaga yung jumper and pants lang para komportable pa rin tayong maglakad. Tapos, sa Cerritos Mall, I think binilhan ko rin si mami ng sandals. Sinatamad na ako pumunta doon. And then, nakabili ako ng, pasensya na po, doll shoes na naman. Ayan. So, nagustuhan to ni Ate Tambi din, kaya lang nakaalis na kami. So, I decided na maybe next time, pagbili uli namin ng Victoria's Secret na paninda, dadaan ako kasi gusto niya ng ganito. And I think bibilhin ko yung black para pwede ko rin siyang gamitin sa work. So, para sa liitan na nag-rubber shoes ako at ganito ang suotin ko. Pwede rin to sa pagsimba. And kahapon, sinuot ko to sa church. Ito siya. Ayan. So, ang sakit lang niya, syempre bago, pero it's very nice. Oh, diba? Ang cute niya. Yan, nakapag-shopping na naman tayo. Tapos,
Tumaan kami ng ng Walmart kanina kasi bumili kami ng tubig, tapos yung mga inumin naming babaunin bukas kasi 5 hours yung long travel papuntang Las Vegas. Hindi kami mag-eroplano para mas enjoy kasi may mga stopover na gusto kaming puntahan para mag-pictures, mag-bonding, and makapag-discover pa ng mga tanawin. And bumili lang kami ng ganitong cup. Para sa ganun, meron kami sa hotel na ganitong gagamitin. Tapos may mga spoon din kami dyan. So, para Girl Scout yung dating natin. Alam niyo naman, pag nagta-travel kami ni na mama, gusto namin very organized at saka handa kami. At may kakainin din kami habang may long travel din. So, bili lang na ito, Cheetos. Yan. And we have candies para kay sweeten sa mga bata. This one. And for me, lagi akong may ganito pag nagta-travel kahit pauwi ng Pilipinas, basta may MM ako. Ayan. So, yan lang naman. And then yung mga tubig at saka soft drinks nandun na. Then may yelo naman sa hotel. And bumili ako nito para ilagay ko sa buhok ko kasi for sure mag-iipit ako kasi sabi daw mainit maghapon sa Las Vegas pero medyo okay naman daw ang weather sa gabi. Kaya parang magdadala rin kami ng tamang jacket at tamang outfit. Yun. So, yun yung mga na-haul ko sa inyo. And yun lang naman ang mapichika ko sa inyo for my 4 years anniversary dito po sa Amerika. So, napakahirap talaga na tayo ay nakikitira sa ibang bansa. But, sabi nga, I have to enjoy, face the reality, tao lang din tayo. Marami pa tayong dapat pagdadaanan na maging matibay, focus lang tayo. And kung may mga pagsubok, yun naman talaga ay naaayos lahat. Wala namang problemang hindi maaayos. Basta nandun ka lang sa positive na, alam mo yun, pagdasal lang din lahat talaga. Siguro pag nagmamature ka na, mas gusto mo talaga yung silent mode ka lang din talaga, na may pagkakaisa, may pagmamahal, pagtutulungan. Sometimes mahirap yung gawin, pero I think kailangan din gawin yon para sa ikatatahimik at alam mo yung medyo fresh lang yung buhay natin, diba? And sa dami rin naman pong mga blessings na na-receive ko, kaya talagang sobrang thankful and blessed and grateful po talaga ako. Lalo na yung, syempre yung first natin, yung ating mga magulang na healthy, malakas sila, natutulungan natin sila, napapasaya natin sila. Ibang gift na yung nararamdaman ko. At yung makatulong talaga rin ako sa ibang tao. And syempre kina mami, lalo na sa aming anak na kahit malayo siya, talagang, alam mo yun, hindi na... Kahit may attitude yung anak mo na iiba, syempre nagdadalaga na siya, pero hindi ganun grabe na may stress ka o may problema ka na hindi talaga namin siya naiisip. Kasi nandun talaga yung guidance namin talaga na andito lang din kami. Hindi naman din palaging puros pera, financial, or pagpapasaya yung ibibigay mo. Pero nandun kami bilang striktong nanay na kailangan na may takot pa rin siya sa amin, nandun pa rin yung disiplina. And ganun yung nangyayari sa tulong din ng mami at daddy ko. Kaya maganda yung pagpapalaki at very smooth talaga na hindi nawawala yung love and respect and boundaries namin. Kaya nandun talaga yung tibay ng relasyon namin kahit magkakahiwalay kami. Dun pa lang, sobrang gifted na talaga ako. Sobrang happy and blessed din talaga ako. Sa anumang pinagdaanan ay talagang God is good talaga. Itinataas ko talaga sa Kanya yun. Sa husband ko naman, talagang sobrang thankful and blessed ako dahil talagang nandun yung support system niya sa anong bagay talaga. And kapag may mali, talagang tinuturuan niya ako, tinutuwid niya ako. Ginagawa niya talagang mature para talagang smooth yung buhay. Kasi very simple lang yung asawa ko. Very tahimik. Kahit sa mga barkada niya, wala siyang stress, wala siyang problema. Kahit sa work niya, talagang nakita ko yung happiness na meron siya dito sa Amerika. Kaya talagang siguro natuto rin ako na meron peaceful at tahimik din lang lahat. Na hindi mo kailangan basta-basta agad mag-react o magsalita. Kailangan pag-aralan mo, i-focus mo, ipagdasal mo para nandun ka lang din sa maayos na way, diba? So, thank you talaga. So, yun lang naman po ang ma-share ko sa inyo sa buhay-buhay ko dito sa Amerika. Palagi lang din naman busy kasi ang buhay dito ay napakabilis. Kaya kailangan talagang alagaan mo rin syempre yung sarili mo. Dahil sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay malusog, marami ka pa mga plano, magiging masaya ka, mas makakatulong ka, at mas mai-enjoy mo lahat-lahat ng pinaghihirapan mo. So, yun lang naman po ang ma-share ko. Hindi ko nasasagutin yung 4 na question sa akin kasi
yun lang din naman po yung nangyayari sa akin dito sa Amerika. At meron lang din akong nabili na investment na naman sa Dubai. Shoutout dun sa friend ko. Eto siya, yung necklace. Ayan. So, alam niyo naman kapag tayo may extra, tabi-tabi tayo para makabili tayong accessories. Kasi parang this year, nakakailang accessories na. Hindi naman siya kamahalan, but for me, I'm so happy na nakakapag-invest tayo para sa future natin. And syempre, sharing pa ito sa mami ko, sa anak ko, and naghihiraman kaming talagang tatlo. Yan, I'm very happy ako. Yun lang naman ang share ko, guys. And hopefully, this weekend makapag-vlog tayo for the second time around na nasa Las Vegas ako, dito po sa Amerika. At ma-enjoy ko kasama kong asawa ko, ang aking pamilya. And for sure, very soon, si Ate Tambi naman ay papasyal natin. Siyempre, i-update pa rin namin siya kung saan kami pumupunta. Hindi naman namin siya iniiwan kasi from video call and text, updated siya palagi, kinekwentuhan namin siya para feeling namin kasama namin siya. So guys, thank you for watching my vlog. Ingat po tayo palagi. Enjoy long weekend kung nasa Amerika kayo, or happy weekend kung nasa Pilipinas kayo. And always lang tayo mag-pray, magmahalan, mag-intindihan. Walang perfect na tao, lahat nagkakamali, lahat din na pag-uusapan ng maayos. And focus lang tayo sa mga bagay-bagay at maging kontento lang din tayo at maging masaya tayo sa meron tayo. Syempre, dapat talaga tanggalin yung insecurity, inggit, at saka yung kung ano pa mga nasasabi sa isa't isa para happy life lang din tayo at may peace tayo, diba? So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again to our travel vlog tomorrow. Bye, guys! But it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm staring out into a whole new space where I know I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again.